Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, tayo po ay nasa ikawalong araw ng paghahanda para sa kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa pagsisimula ng ating pagdiriwang, mapagpakumbaba nating aminin ang ating mga pagkukulang at kasalanan at hilingin natin sa Panginoon na tayo'y Kanyang kaawaan at patawarin. Poong Jesus Nazareno, Ikaw ang larawan ng Diyos ng pag-ibig. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, Ikaw ay nagtiis ng maraming hirap at kamatayan sa krus para sa aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, Ikaw ang lingkod na lubos sa kinalulugdan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-aako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos sa katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos at napopuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang kapatid. Inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas, at sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad sa kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Inaagaw niya sila sa kamay ng mararahas,
Sa Kanya ang buhay nila'y mahalagang hindi hamak. Sa tuwina siya naway idalangin nitong bayan, kalingain nawa ng Diyos, pagpalain habang buhay. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Nawa yaong kanyang ngalay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa, pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Magsitayo ang lahat. Ikaw, Kristo, ay isinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa, at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil, at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binalunbon niya ang kasulatan, at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga, at sinabi niya sa kanila, Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat, at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Paano ba ako magsisimula? Medyo na-overwhelm po ako. Kasi first time ko po na makapagmisa
At first time ko po na makatayo talaga dito. Kanina talaga pong medyo hiningal ako pagdating doon sa... Kasi laki pala, no? Laki pala nitong Santo Domingo Church. No? Pero ganun pa man, salamat sa Nazareno dahil kung hindi siya nakadalaw dito, hindi ko rin mararanasan itong biyaya na makapagmisa po dito sa simbahan, no, ng Lanabal dito sa Santo Domingo. Kaya salamat. No? Kamusta po kayo? Mabuti, no? Pumalakpak nga po yung mabuti. Yan. At least, no, nakikita pa rin natin na may mabuting nangyayari sa atin. Kahit na 10 buwan na tayong nakakaranas ng epekto ng pandemya, pero at least nakikita pa rin natin na mayroon pa rin mabuting na nangyayari sa buhay natin, katunayan na ang Diyos ay napakabuti. Sa amin po sa Quiapo, bagamat dahil nga sa pandemya ay hindi namin magagawa yung tradisyon ng mga deboto, no? Wala kaming prosesyon. Wala yung nakikita po ninyo dati. No? Pero bagamat walang prosesyon, tuloy ang selebrasyon. At hindi mapipigilan ng anumang pandemya, anumang virus, ang pananampalataya natin. Naibahagi ko po ito kasi bago po dito, ang imahe ng Nazareno, dahil hindi makakapunta ang mga deboto sa Quiapo, kaya't ang Nazareno ang pumunta sa mga deboto. Nagsimula po doon sa Our Lady of Manaoag sa Pangasinan, lumipat ng San Jose, Nueva Ecija, lumipat ng Cabanatuan, lumipat ng Pampanga, lumipat ng Malolos, ngayon nandito po sa Quezon City, dito po sa simbahan po ng Santo Domingo. Para lamang ihatid ang mensahe ng Poong Jesus Nazareno sa bawat isa sa atin na talaga namang napakatindi ng pinagdaanan natin at pinagdaraanan pa. Ang tema na amin pong pinagninilayan ay nagsasabing, huwag kayong matakot, si Jesus ito. Na kung saan, no, talagang marami po nawalan ng trabaho, nawalan ng hanap buhay, nawalan ng kabuhayan o business, at kung ano-ano pa. Pero ngayon, ito yung mensahe na nais na iparating, nais na ibigay ng Poong Nazareno sa atin. Yung assurance, yung pangako niya na hindi niya tayo pababayaan. Yung assurance na sa kanyang paggabay ay sasamahan tayo at sinasabing, huwag kang matakot. Sabihin niyo nga po, hindi ako matatakot. Kaya maganda po yung ebanghelyo natin ngayon, no? Sabi nga, ngayong araw na ito, no? Dito po sabi, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo.
Kung sakali po na hindi pa kayo nakakapagsimba sa Quiapo, kung baka napapaisip din kayo, bakit ba ang daming pumupunta sa Quiapo? Sino ba nandyan? Ano ba nandyan? Kung tutuusin, pag Quiapo, nakakatakot. Pag Quiapo, ang daming pampalaglag. Pag Quiapo, ang daming manghuhula. Pag Quiapo, marumi. Pero bakit ang daming pumupunta sa Quiapo? At natutuklasan ng mga tao yan kapag pumupunta doon, hindi yung mga medyo hindi kaaya-ayang nakikita sa paligid, kundi ang poong Jesus Nazareno, si Kristo. Bakit marami nagdidebosyon? Kasi maraming nakaka-relate. Ang imahe ng poong Nazareno, yan po ay imahin na nagpapaalala sa atin ng pagmamahal ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Na umaabot na dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, pinasan niya ang krus. Tanda ng pagmamahal sa atin. Kaya ngayon mga tao na naghahanap ng pagmamahal, kulang ng pagmamahal, kapag tiningnan ang imahe ng Nazareno, nandoon nararamdaman nila yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. At ang imahe ng Nazareno po, gaya ng nasabi ko, maraming nakaka-relate, kasi maraming tao ang may pinagdaraanan. At ang sinasabi ng Nazareno, naiintindihan ko ang iyong pinagdaraanan kahit gaano pa yan kabigat, kahit gaano pa yan kasakit, naiintindihan kita. Pero hindi ibig sabihin, tapos na. Hindi ibig sabihin, susuko ka na. Kasi ang imahe ng Nazareno po ay nagsasabing, babangon ka, kaya mo yan. Kaya di ba habang pasan-pasan ng krus, babangon yan, tatayo yan. Nadapa, napaluhod, pero tatayo yan. At yun yung nangungusap sa imahin lang ng Nazareno, nangungusap na sa atin ang Diyos. Para bang wala nang salita na sasabihin. Pag tiningnan mo lang yan, yun na, makikipag-usap na yan sa puso mo. Kaya marami pong pumupunta doon. At ngayon din, masunurin naman po ang Nazareno Nagpapasakop naman sa IATA protocol. Dahil hindi kayo makapunta sa Quiapo, pwede naman siya lumabas kasi right age naman siya. So siya na po ang dumalaw. Kung paano yung nangyari sa Ebanghelyo natin na sinasabi, bakit dumating si Kristo sa atin? Wala iba kundi para magatid ng mabuting balita, palayain ng mga nabibihag, bigyan ng paningin ng mga bulag, bigyan ng kaliwanagan yung mga sinisiil, bigyan ng pag-asa. Sabihin niyo nga po, may pag-asa pa ako. Hanggat pasan ng Nazareno ang krus, hindi siya mawawalan ng pag-asa na tayo po ay makakabangon o tayo po ay may pag-asa pa. Kaya natin to. Nalampasan na nga natin di ba? Sino bang mag-aakala na nandito pa tayo 2021? Marami nang nawala nung 2020. So kaya pa natin at kakayanin natin. Pagsubok lang ito na dapat nating harapin. Kaya nga nandito ang poong Nazareno para tayo tulungan. Ikalawang pagninilay po na nais kong ibahagi, ito naman po yung hamon na dapat maintindihan ng lahat ng mga deboto ng poong Nazareno.
Pumalakpak nga po yung mga deboto ng Nazareno. Malinaw po sa Nazareno, sa narinig nating ebanghelyo, kung sino siya at ano ang dahilan kung bakit siya nandito. At yun yung gusto nating maunawaan din, kung sino ka bilang isang deboto at ano ang dapat mong gawin. Ang pagiging deboto po ay isang biyaya ng Diyos. Pinili ka, hinirang kayo ng Diyos para maging deboto. At hindi madali yun, pero nandoon yung privilege na wow, sa dami ng tao sa Pilipinas, isa ka sa mga hinirang na maging deboto ng Poong Nazareno na kahit na sa paningin ng iba, hindi ka karapat-dapat. Kahit na sa paningin ng iba, huhusgahan at tinuhusgahan ka kasi sino ka ba? Pero wala eh. Sa kaalaman, karunungan ng Diyos, isa ka sa pinili. Isa ka sa hinirang maging deboto. At bilang isang deboto na pinili ng Nazareno, ito naman ngayon. Hindi pwedeng deboto ako, paano nga? Unang-una, ikaw yung minahal ng Diyos. Hinirang ka dahil mahal ka ng Diyos. Una kang nakaramdam ng pagmamahal ng Diyos. Ngayon, bilang isang deboto, ito naman ang misyon mo. Ang magpatuloy na magmahal. Ang tulungan ang mga sabi nga dito, magpahayag ng mabuting balita, tulungan ang mga dukha, palayain ang mga bihag, pero una ka nang pinalalaya ng Diyos. Dahil sa pagmamahal niya, yun ang magpapalaya sa atin. Maliban na lang po kung talaga hanggang ngayon, hindi mo pa ito nararamdaman. Kung hindi mo ito nararamdaman, pag-isipan mo na mabuti bakit hindi. Baka naman ayaw mo lang talaga. Marami po sa atin bilanggo pa. Hindi ng rehas, pero bilanggo ng galit, bilanggo ng nakalipas, bilanggo ng nakaraan. Matagal ka nang nais palayain ng Poong Nazareno. Kailangan mong lumaya kasi kailangan ka ng mga tao na kung saan ka isusugo ng Nazareno. So hindi tayo pwedeng puro debosyon lang. Hindi tayo deboto sa salita lang. May kaakibat na misyon at responsibilidad ang pagiging deboto. Mukha lang ang tinakpan sa atin. Bibig lang ang tinakpan sa atin. Hindi ang pananampalataya natin. At hindi pwedeng matulog ang ating pananampalataya, lalo pa sa panahon ng pandemya. Diyan tayo dapat mas maramdaman, diyan tayo dapat mas makita, diyan tayo dapat mas lumago. Yung pananampalataya, nasasabayan natin ng disiplina. Ito bang ginagawa natin ngayon, bagamat merong IATF protocol, ito ba ay pananampalataya o ito ay katigasan ng ulo? Dapat makita natin, no? Kasi dapat nababalansin natin yung pagsunod at yung debosyon natin. Yung pananampalataya at yung disiplina natin. Ang Nazareno naglalakbay, araw-araw pumupunta para iligtas tayo sa anumang kapahamakan,
iligtas tayo sa anumang virus. Baka naman tayo mga deboto, tayo pang tagapagkalat. Ang deboto, hindi tagapagkalat ng virus. Ang deboto, tagapagkalat ng mabuting balita. At ang balita na ikakalat dapat natin, yung sinasabi sa ating, huwag tayong matakot, kasama natin si Jesus. Sabihin nyo nga po, hindi na ako matatakot. Baka mamaya, suwayin ninyo yung mga protocols natin. Hindi ako natatakot. Iba yon, ha? Katigasan ng ulo yon, ha? Ang sinasabi dito, hindi tayo natatakot. Ibig sabihin, handa nating harapin anumang problema, anumang pagsubok, kasi kasama natin ang Diyos. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ay nagbibigay ng buhay at kaligtasan. Sa bawat intensyon ang ating tutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mahihina at makasalanan, naway makita ang simbahan bilang tahanang bukal ng kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang mga kabataan ay maturuang magmalasakit at magpakasakit para sa kapakanan ng bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Upang matuto tayong magtiis na anumang kahirapan at umiwas sa mga bagay na ikapagdurusa ng kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang mga deboto ng Poong Nazareno ay maging maibigin sa kanyang salita at tinapay ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Upang sa lahat ng bansay umiral ang kapayapaan ni Kristo, bunga ng kanyang pag-ibig na mas malakas kaysa kamatayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway ituring nating ng may habag at pangunawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, at mga may kapansanan, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namatay, naway makadama na mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng lahat ng nanonood sa internet, sa Facebook Live, at ang lahat ng panalangin na hinihiling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pamalingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Ernesto na aming Obispo, ang kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mawabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangidapat kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. E isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na puso si San Jose, e isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pupupuri sa kararal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita na higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mo nawang hayaang ako'y mawalay sa iyo. Amen. Ang siyang
Magsiluhod po ang lahat para sa Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapag-amal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming mga pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen ng Santo Rosario, La Naval de Manila. Ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Santo Domingo de Guzman. Ipanalangin mo kami. Lahat ng mga Dominikanong santo at banal. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po ang lahat para sa mga paalala. Manatili sa kinauupuan habang inilalagay at inihahanda ang poong Nazareno sa harap ng simbahan para sa patanaw. Dahan-dahan po tayong aalis sa loob ng simbahan. Mauunang lumabas ang nasa likurang bahagi. Pinapaalala po na may daan patungo sa patanaw sa itim na poong Nazareno at binibigyan lamang ng limitadong minuto upang manalangin sa harapan nito. Bawal pong humipo o humawak sa imahen ng poong Nazareno. Binibigyan lamang po ng 2 minuto ang mga debodo sa patanaw. Sa mga lalahok sa patanaw, ang entrance po ay sa gate ng Quezon Avenue at ang exit po ay sa gate ng Santo Domingo Street. Ang patanaw ay hanggang alas 10 ng gabi po lamang. Maraming salamat po. Manatiling nakaupo para po sa pasasalamat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong hihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po sandali. Lubos po ang ating pasasalamat sa pagbisita ng poong Nazareno. Kaya po bilang kura paroko at kaisa po ng ating prior na si Father Roger Kirao Upi, ang rektor ng National Shrine of Our Lady of the Rosary, La Naval de Manila, kaisa po ng mga kaparian. Nagpapasalamat po tayo sa ating presider na si Father Douglas Badong, parochial vicar po ng Quiapo Church. Palakpakan po natin. Thank you po. Kaya din po nagpapasalamat tayo sa mga hijos de Nazareno na siyang nagdala ng itong imahen at pumatnubay. Gayon din po ang mga kapulisan na pinangunahan po ni Lieutenant Wilson Lakap, mga barangay fire volunteers, barangay Tanod, sa pangunguna po ni Kapitana Michelle China Yu, at ganoon din po ang mga ilang volunteers
at mga balangay ng iba't iba na dito po sa Santo Domingo at ng Tatalon. Maraming salamat po. At gayon din po sa mga donors sa ating pong bulaklak at ilang food pledge. Hindi ko na po isa-isahin, marami po sila. Sumuli po, maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Sana po ay panatilihin natin ang health protocols sa loob at labas ng simbahan. Salamat po. Mula naman po sa amin, sa Minor Basilica of the Black Nazarene, sa pamumuno po ng aming rektor na si Monsignor Hernando Coronel, inais po namin batid ang aming pong taus-pusong pasasalamat kay Reverend Father Roger Kirao, OP, ang prior po ng Santo Domingo, at kay Reverend Father Mandy Malihan, OP, Paris Priest po, at sa buong komunidad ng Santo Domingo, sa inyo pong lahat, sa pagtanggap po ng imahe ng Nazareno, at sa lahat po ng mga deboto dito po sa inyong komunidad, dito sa inyong simbahan. Maraming salamat po. At konting karagdagan lang po, Father, no? Ang imahe ng Nazareno po ay mananatili dito hanggang January 9 ng gabi. Hanggang January 9 ng gabi. Kaya hindi naman sa ayaw namin kayo sa Quiapo, pero hanggat maaari, baka pwedeng dito na lang kayo magsimba sa January 9. Kasi baka hindi namin kakayanin i-accommodate yung regular na mga deboto na mayroong pagsunod sa social distancing. Medyo mahirap po para sa amin. Kaya sa mga balangay, mga deboto, baka po pwedeng dito na lang muna kayo sa January 9. Pagkatapos nun, pwede na tayo ulit na paisa-isa o group by group ay makadalaw. Bukas naman po ang simbahan ng Quiapo, no? Kahit kanino o kahit anong oras, pwede na tayo ulit makapagsimba doon. Medyo may sitwasyon lang, meron lang tayong pandemya, kaya medyo kakaiba ang ating pagdiriwang. Pero sabi ko nga, wala mang prosesyon, pero tuloy ang selebrasyon. At kailangan natin pa rin bilang simbahan sumunod sa IATF protocols. Kailangan natin gawin yon para hindi tayo ang maging dahilan ng pagkalat ng virus. Kailangan natin ipakita sa buong mundo na kaya palang makapagsimba, kaya palang makapagdiwang under new normal of celebrating the feast of the Black Nazarene. Okay po ba? At least yung sa mga taga Quezon City area, dito na lang muna. Ang laki-laki ng simbahan, pwede kayong ma-accommodate. At may mga oras naman po ng misa dito, kaya dito na lang po muna, ha? Sa mga balangay. Pumalakpak nga po yung mga balangay. Ay, dami pala. So, asahan po namin ang inyong pakikisa, pangunawa. Pero kung pupunta po kayo ng Quiapo, mahabang pasensya ang kailangan nyong baunin. Mahabang pila ang kailangan nyong suungin bago po kayo makapasok ng simbahan. Pero sana po, kung pupunta kayo doon, sundin nyo po yung mga protocol na ipinapatupad. May curfew pa rin po from 12 to 3. Kaya doon pa lang kayo pwedeng lumabas at pumunta ng Quiapo. Hindi kayo pwede mag-overnight sa paligid ng Quiapo. Huhulihin kayo ng mga pulis under yung batas ng curfew. Pero sana po, kaisa ng mahal na bire ng Santo Rosario dito po sa Lanaban, pagdasal niyo po kami sa pagdiriwang ng kapisahan ng itim na Nazareno. Pagdasal po ang kaligtasan ng lahat. Okay, sige po. Salamat po. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagbabasbas.
Ang Diyos Amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng pag-ibig, ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan, upang kayo'y huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtanawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa iyong kapakanan, kayo naway makasalo sa kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At basbasan din nawa ang mga daladala po ninyong mga imahin at mga dasalan. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati